So yun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ito, ituturo ko sa inyo no, kung paano nga ba mag-register ng TM SIM card ngayong 2026. So kung paano yun, simulan agad natin pagkatapos ng intro na to. So yun guys, no, bali ang una nyong gagawin, pupunta kayo sa simreg.globe.com.ph, tapos ito yung pinaka-home niya. Ayan, nakalagay dyan, register your SIM in 5 easy steps. Ayan, bali yan yung easy steps na gagawin natin kapag magre-register tayo ng TM SIM card. Ayan, kapag nabasa nyo na, click nyo lang yung continue. Ayan. After nun, ito ngayon yung lalabas. Number 1, verify your mobile number. Ayan, nakalagay dyan, provide your mobile phone number to receive your one-time PIN via SMS. Ngayon sa may part ng mobile, dyan mo ilalagay yung TM number mo na i-register. Mag-start na kagad kayo sa 9. Ayan, for example. Ayan, balik sample lang yan para meron kayong idea. Double check nyo lang yung number, tapos click nyo lang yung box sa baba. Ayan. Tapos, click nyo lang yung request PIN sa baba. Tapos, ito ngayon yung lalabas. Dapat makareceive kayo ngayon ng one-time PIN via text message. Ayan, sa may part na yan, dyan yung ilalagay ngayon yung one-time PIN na na-receive nyo via text message galing Globe OTP. Ayan, for example. Ayan, kapag nalagay nyo na yung one-time PIN, click nyo lang yung continue. Ayan, tapos to ngayon yung lalabas. Welcome, here's how to successfully register or update your SIM. Ayan, tapos sa may bandang baba, click nyo lang yung continue. Ayan, tapos to ngayon yung lalabas. Number 2, choose your registration type. Ayan, nakalagay dyan, select the registration type that best describes you. Ngayon, sa may part ng registration type, may drop down dyan, click nyo lang yan. Ayan, tapos to ngayon yung lalabas. Ayan, ngayon, click nyo lang yung I am a Filipino SIM owner. Ayan, tapos click nyo lang yung continue. Ayan, tapos to ngayon yung lalabas. Number 3, provide your ID and selfie. Ibig sabihin, dapat ready na yung government ID nyo, tapos kailangan natin mag-selfie. Click nyo lang yung continue. Ayan, tapos to ngayon yung lalabas. Ayan, click nyo lang yung scan with camera sa baba. Ayan, tapos to ngayon yung lalabas, scanning tips. Ayan, pwede nyo basahin to no, para magkaroon kayo ng idea at para maging successful yung pag-selfie nyo at pag-upload ng government ID. Ayan, nakalagay dyan, no fingers or obstruction on document, no scratches, smudges, or dust, no glare, reflection, or shadows. Ayan, pwede nyo basahin yan para magkaroon kayo ng idea. Tapos, click nyo lang yung OK. Ayan, tapos to ngayon yung lalabas. Kapag lumabas to, ayan, click nyo lang yung allow while visiting the site. Ayan, tapos to ngayon yung lalabas, scan your document. Sa may part ng scan document box, dyan mo ngayon itatapat yung ID na i-upload mo. Pagkatapos to ngayon yung lalabas, ID analysis results, ayan, nakalagay dyan, document analysis succeeded. Ayan, ibig sabihin, maayos yung pag-upload natin ng government ID natin. Ang ginamit ko nga palang ID ay TIN ID. Ayan, tapos sa may bandang baba, ayan, click nyo lang yung continue. Tapos to ngayon yung lalabas, selfie tips. Ayan, ang next na gagawin natin ay magsa-selfie. Ayan, pwede nyo basahin yung mga nakasulat dyan para magkaroon kayo ng idea para maging successful yung pagsa-selfie nyo. Ayan, kapag okay na kayo dyan, click nyo lang yung okay. Ayan, tapos tatapat nyo lang yung mukha nyo sa may bilog. Tapos to ngayon yung lalabas, trust analysis results succeeded. Ayan, tapos sa may bandang baba, click nyo lang yung continue. Ayan, tapos to ngayon yung lalabas, number 4, provide your supporting info. Ayan, nakalagay dyan, personal information.
Yung may mga naka-red na asterisk, yun yung required, no? Yun yung kailangan merong details, hindi pwedeng blanco. Ayan, for example, sa first name, ayan, tapos sa middle name, tapos no last name, ayan, sa suffix okay lang kung wala. After nun, sa birth date, ayan, after ng birth date, yung gender, ayan, nakalagay naman dyan, male. Ayan, after ng gender, no, nakalagay dyan, SIM registration details, sa part na yan, dyan mo naman ilalagay yung details ng address mo. Ayan, for example, sa unit number, building name, for example, ayan. Next, after nun, street, ayan, after ng street, village, or subdivision, kung hindi naman kayo sa village or subdivision, okay lang na blanco yan. After ng village or subdivision, ang next is province or state. Ayan, click nyo lang yung drop down. Ayan, sa part na yan, dyan lang kayo pipili or hanapin nyo lang kung saan ba kayong province or state. For example, sa Metro Manila. Hanapin nyo lang ngayon yung Metro Manila. Pwede nyo siyang i-type. Ayan. Ayan, after ng province or state, yung city. For example, City of Makati, after ng city, yung barangay naman. Ayan. After ng barangay, yung zip code, automatic na siyang meron details. Automatic na nagkakaroon niya ng details. So, hindi mo na kailangan hanapin yung zip code nyo or i-type. Ayan. Tapos, kapag okay na kayo dyan, double check nyo lang yung details, dapat tama at kompleto. Tapos, click nyo lang yung continue sa baba. And after nun, ito ngayon yung lalabas, review your summary. Please review and confirm the information we provided. Ayan. Balik, double check nyo lang yung details kung tama ba at kompleto. Ayan. Tapos, ito ngayon yung lalabas, to complete your SIM registration, please confirm the following. Ayan, click nyo lang yung box sa gilid. Tapos, click nyo lang yung I confirm this statement. Ayan, tapos ito ngayon yung lalabas, we're processing your SIM registration. Ayan, tapos ito ngayon yung lalabas, your SIM is now registered. Ayan, nakalagay na rin dyan yung reference code nyo, no, nakatunayan na kayo ay nag-register na talaga. Pwede nyo screenshot to para meron kayong copy ng reference number. Ayan, bali, ganun lang kadali ang proseso ng pag-register ng SIM card sa TM. At after ko nga ma-register ang aking TM SIM card, ay activated na rin ito at pwede ko na magamit ang Globe services. Sinubukan ko na yung tawag, text, internet, load at lahat yon gumana na. Nag-receive din ako ng text message galing TM. Yan nga pala yung na-receive kong text message na sinasabi na register na talaga yung aking SIM card. At sinubukan ko rin magpa-load. Ayan, at na-receive ko nga yung load. At ginamit ko na rin yung internet at na-open ko na rin yung internet. Ibig sabihin, yung data ng SIM card ko ay gumagana na rin. Ibig sabihin, talagang registered na at activated na ang TM SIM card ko. Sa pag-register ng TM SIM card, no, kadalasan na na-encounter na error ay yung sa pag-upload ng ID tapos selfie. Sa pag-upload ng government ID, dapat malinaw, ayan, at lahat nababasa yung details. Ayan, iwasan natin yung direktang natututukan siya ng ilaw para hindi malabo yung kuha or upload doon sa ID. Dapat malinaw yung kuha ng camera para maayos yung pag-upload ng ID. Usually yung mga ID na merong mga makikintab na part, usually kapag natutukan niya ng ilaw, lumalabo na yung details, no? Kaya dapat iwasan natin na matutukan ng ilaw yung pag-upload natin ng ID para maayos yung upload. Ayan, base sa experience ko, no, nung ginamit ko yung TIN ID ko, no, ayan, dire-diretso lang yung upload kasi wala namang makikintab na part yung ID ng TIN ID ko. Sa selfie naman, no, make sure na hindi kayo nakasalamin, wala kayong earrings, ayan, at plain lang yung background nyo, no, para maayos yung upload ng selfie nyo. Siguraduhin din, no, na maayos yung lightning or yung ilaw para maliwanag yung capture ng selfie. Ayan, minsan nagkakaroon din ng problema sa upload ng ID at selfie kapag mahina yung internet, no. Minsan kasi nagpuputol-putol yung data or yung internet kaya hindi tutuloy yung proseso ng pag-upload ng ID or ng selfie. Kaya siguraduhin, no, na maayos din yung connection nyo ng internet. So yun guys, no, bali ganun na kadali mag-register at mag-activate ng SIM card sa TM
ngayong 2026. Sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong impormasyon sa video na to. At sana supportan nyo itong vlog na to, subscribe to this channel kasi mag-upload pa ako ng mga ganitong klaseng video susunod para rin sa atin. So ganito na lang muna at ingat kayo palagi and peace out.